Magandang umaga po, Monsignor, sa atin pong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Vicky Ilagan and family, Gutierrez and Parilla family, Rolias Esteban and family, Villa San Pedro and family, Villa and San Pedro family, Vicky Dagami and family, Cora Swangel and family, Tenny Biscocho, Manguera family, mga lima ng Yaz's family, Villarino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Teng Manilang and family, Gina, Rowell, and Kay Manilang Ribadinera and family, Engineer and Mrs. Alvin Aninintan and family, Congressman Lord Alan Velasco, special intentions of Mangana and Reyes family, Gary and Marivic Michano on their 22nd wedding anniversary, and Bautista and Vicino family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. For birthday blessings of Bernard Navarro, Anne Claire Baisas, Lynn Hamilia, Franz Montero, and Raymond Mujino. For healing of Denise Simanya, Rosemary Oliver, John Magturo, Father Ted Calao, Maribel Isaac, John San Pedro, Joseph Corfrido Sevillano, Monchito Mendoza, Erwin Choa Reyes, Teres V. Rigor, Lena Alcantara, Yufila Mendoza, Idel Sahar, and Raul Laigo. For the eternal repose of the souls of Lorita Aliciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Hindo Maralit FEC, and for all the souls in purgatory. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, parang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang.
Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya ay natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapananginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may nataraw silang pangkat na mga Ismaelitang mula sa Galad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila ay mayroong tagutom na ipinarating. Ito ang Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila ay may sugong lalaki, tulad ng alipin. Ibininta nila ang batang si Jose. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati lieg niya'y pinagpakwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Ang kinakasangkapan niya ay isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nito haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niya ang katiwala. Magsitayo po ang lahat upang magbigay galang sa mabuting balita. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos,
Kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila ay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya ay sinunggaban nila, nilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga Perseo, ang mga talinhaga. At naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niyon. Dadakpin sana niya siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kung tayo ay pinagkakatiwalaan, maaring ari-arian, maaring kayamanan. Ngunit ang hangad ng nagtitiwala sa pinagkakatiwalaan ay ito ay magamit para sa kabutihan at mamunga pa ng higit, magkaroon ng ganansya sa ipinagkakatiwala. Ngunit kapag hindi ito pinahalagahan, kung hindi ito gagamitin ayon sa nilalayon na nagkatiwala, maaring ito ay bawiin. At nakalulungkot o nakapanghihinayang kung ito ay babawiin sa pinagkatiwalaan at walang ibang sisisihin kundi ang kanyang sarili. Sayang. Dapat pala ay ganito ang ginawa ko. Pinalago ko at inalagaan ang ipinagkatiwala sa akin. Ngunit huli na. Wala na siyang magagawa. Babawiin ang ipinagkatiwala. Kaya nga ang aral sa atin ng Ebanghelyo ay
Kung sa mga Hudiyo ito ay parang patama sa kanila, sa atin ito'y isang hamon na anumang pagpapala at biyaya na ipinagkakatiwala sa atin ay dapat nating pahalagahan, palaguin, pamungahin. Sa gayon, hindi magkakaroon ng pagkakataon na ito ay bawiin sa atin. Manapay, baka higit pang maragdagan ang ipagkakatiwala sa atin ng Diyos. Ito man ay karunungan, ito man ay kayamanan o ari-arian, ito man ay ang ating pagkatao, ang ating isip, ang ating puso, ang ating kamay, na hinahangad ng Diyos na ang karunungan ay dapat gamitin natin para sa kabutihan ng ating sarili at ng ating kapwa. Ang ating puso ay gamitin sa paghahangad ng kabutihan, hindi ng sa sarili lamang, kundi sa kabutihan ng madla. Ang ating mga kamay ay biyaya, pagpapala ng Diyos, gamitin natin ito upang tayo ay makaabot sa paglilingkod, pagtulong sa ating kapwa. Ang mga biyayang ito, kung hindi natin gagamitin ayon sa pagtitiwala sa atin ng Diyos, ay babawiin sa atin. At wala tayong kapakinabangang maaring makamtan. Ibibigay, ipagkakaloob sa iba na higit na matapat sa kanyang pagtitiwala. Kaya nga't huwag tayong maging katiwaldas ng mambiyaya mayroon na ipinagkakatiwala sa atin. Manapay tayo ay maging tapat at butihing katiwala upang sa huli, kapag tayo harap sa Panginoon, katapusan, sasabi niya sa atin, mabuti at tapat na katiwala, halina at magtamasa ka pa ng higit na biyaya ng buhay sa ating kaharian. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming alay, ang tinapay nito na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, pamaging tinapay na nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming alay, ang alak na ito, galing sa katas ng ubas, pinagpaguran ng tao, pamagiinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating handog ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami may taguyod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugong mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya yon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasaw namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigayan tayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na inaangyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, yung karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin natin.
spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pagkikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Oratio Imperata. Diyos amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang napektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang aming sidhi ng aming pagpanalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba, pangmasugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang hitpang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang sulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Mahal na Birhen ng biglang awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain tayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, mayo tayong mapayapa, mahalin at paglingkuran ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.